ito yung sunod natin ay wala na, mga kababayan, wala na talaga. Ramdam na ni Sara yung pagka-impeach niya. Mga kababayan, paki-comment. Ramdam nyo rin ba na nangangamba, balisa na ang kampo ni Sara ngayon? Ramdam nyo ba? Kung dati, mga kababayan, paki-comment kung kayo mismo nararamdaman ninyo kasi ako, mga kababayan, 80% ramdam ko. 80% ramdam ko na nanginginig, nagpapanik na. Ramdam ko na nagpapanik na ang kampo ni Sara Duterte. Yan po ang katotohanan, mga kababayan. Ramdam na talaga ng taong bayan na nagpapanik na sila. Bakit? Ito po yan, mga kababayan. Kung naalala ninyo dati, nung unang impeachment niya, halos ayaw niya humarap. Halos ayaw niyang magsalita. Halos ayaw niyang magbigay ng komento at ngumiti-ngiti lang. Ang sabi nga niya, gusto ko ng bloodbath, sabi niya. Pero ngayon, mga kababayan, mismong siya naglabas na ng statement, nagsalita na talaga mismo. Nagpa-press con na talaga. Ito, mga kababayan, ramdam na talaga, mga kababayan. Ito. Pakinggan ninyo. Ramdam na, mga kababayan, na hindi. Naku, ito pakinggan ninyo, mga kababayan. Ayaw kong kasi alam nyo, ibiis-ibiin to Personal na sinagot ni Vice President Sara Duterte ang panibagong impeachment complaint na inihaing laban sa kanya. Partikular na dito ang reklamong iniendorso ng grupong Akbayan. Tinawag ni VP Sara na harassment at pag-abuso sa proseso ang reklamong impeachment na inihain sa kanya ng grupo. Iginiit rin ng Vice Presidente na wala namang batayan ang inihaing reklamo sa kanya ng Akbayan. Ang impeachment complaint na inendorso ng Akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensya. Wala daw kalakip na kahit anong ebidensya. So hindi pa ba ebidensya si Mary Grace Piatos? Yan pa nga lang, Mary Grace Piatos, nanginginig na kayo Isang papel na walang kalakip na ebidensya. Tignan nyo, siya na mismo, mga kababayan, naglabas na siya mismo ng video statement. Nagsalita na siya mismo. So sa madaling salita, mga kababayan, without much ado, ladies and gentlemen, 'di ba? Kinakabahan na talaga. Nanginginig na ang kampo ni Sara, mga kababayan. Hindi na to makakatulog Hindi na nakakatulog to, mga kababayan. Take note. Kung gaano kataba ang mukha niya noon, pumayat na siya ngayon. Maniwala kayo sa akin, mga kababayan. Sobrang laki ng pinayat ni Sara. Pansinin ninyo Pansinin ninyo yung mukha ni Sara. Tanggalin ko nga. Hirap naman ito. Kabigat-bigat. Pansinin ninyo yung mukha ni Sara dito, lobo. Kaysa sa dito, payat na. Mga kababayan, ang haba na ng liig niya. Sa totoo lang, mga kababayan, iba na ang katawan ni Sara. Ganito talaga. Kung nakaraan, sabi nila, present daw si Romualdez sa Kongreso, pumayat daw, ang laki daw ng pinayat. Kala niyo si Romualdez lang? Ang laki! Tingnan niyo ang itsura niya. Totoo lang, mga kababayan, 1 linggo pa lang yung impeachment na yan. Wala pang 1 buwan yan. Ang laki na ng pinayat ni Sara. Kita nyo? Ang taba-taba niya dyan. Kita mo yung mukha, kaliit, kaiksi ng leeg. Tignan nyo. Tignan nyo yung mukha niya dyan. Ang bilog ng mukha, kaiksi ng leeg. Pero ngayon, tignan nyo. Diba? Halos kalahating dangkal na. Eto, mga kababayan. Pagpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong Akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan. Pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa.
Tinuligsari ng pangalawang Pangulo ang tunay na motibo ng akbayan para alisin siya sa pwesto. Para kay VP Sara, politika lamang ang dahilan ng inihaing impeachment laban sa kanya. Mga kababayan, walang kredibilidad ang akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Isang malinaw na indikasyon ng pampulitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Sa huli, binigyang diin ni VP Duterte na ang tunay na laban ay hindi laban ng isang grupo at iisang tao, kundi ito anya ay laban para sa katotohanan at dangal ng ating bansa. Naway magsilbi itong paalala sa Mamaalis ating sila po. lahat Daroka. na ang kapangyarihan ng impeachment ay hindi dapat ginagawang sandata ng politika. Alam mo, sa totoo lang, Sara, dapat sinabi mo yan dun sa mga nag-file ng impeachment kay PBBM eh. 'Di ba? Kita nyo mga kababayan, ang impeachment or ang kapangyarihan daw ng impeachment ay hindi pwedeng gamiting sandata ng pampulitika. So, dapat sinabi mo yan sa mga DDS na nagtangkang nag-file ng impeachment kay PBBM na hindi din nila gamitin ang impeachment para pababain si BBM at ipalit ka. 'Di ba? Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, wala pa mga salamin ito mga DDS. Diba? Kung ganun ang sabi ni Sara, edi sana ganyan din ang iniisip ng mga DDS na nag-file ng impeachment kay PBBM. Pakinggan nyo ha. Tunay na laban ay hindi laban ng isang grupo at iisang tao, kundi ito anya ay laban para sa katotohanan at dangal ng ating bansa. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang kapangyarihan ng impeachment ay hindi dapat ginagawang sandata ng politika, kundi isang banal na proseso para sa hustisya at pananagutan. So hindi daw gawing sandata ng politika. May tanong ko lang, BP Sara. So sino ba ang gusto mong mag-file ng impeachment sa'yo? Kung kaming mga nasa laylayan ang mag-file ng impeachment sa'yo, anong laban namin? Di ba? Anong laban namin kung hindi ang mga politician ang mag-file sa'yo? Wala naman kaming makinarya. BP Sara, anong laban namin? Paano namin i-file yung impeachment na yan na unahin namin maghanap buhay kaysa sa mag-file ng impeachment na putang ng impeachment na yan? Di ba? Anong unahin namin? Yung maghanap buhay para kainin namin? O yung mag-file ng impeachment na yan? Sino ba ang may karapatan na mag-file yan? Yung mga politiko na walang ginagawa na tumatanggap ng sahod mula sa pinagpagura namin. Buti nga at nagpapasalamat kami na may mga politiko na tumatayo, na tutulong at ipa-impeach ka. Ganun lang kasimple. Pero, iba doon sa mga politiko na nag-file ng impeachment sa iyo at ang sabi para sa taong bayan, reklamo ng taong bayan na hindi nga namin alam kung tinanong ba kami o hindi. Di ba? Yan ang tanong. Kung ang impeachment ay hindi pwedeng gawing sandata ng mga politiko, sino gusto mo mag-file ng impeachment sa iyo? Wala namang kaming kakayahang mag-file yan kaya wala namang kaming pera. Biruin mo, ilang pages yan? Magkano kada page? Piso. Kung 1,000 pages yan, di 1,000. Paano pa yung abogado? Paano pa yung pagproseso niyan? Kung ordinaryong tao ang mag-file ng impeachment, baka ipabaril mo lang, namatay na. Sino na? Di quits na. Diba? Huwag daw gamiting sandata ng mga politika o mga politiko. Sino gusto mong mag-file? Ordinaryong tao. Pag nalaman nyo ang complainant, ipabaril ninyo, di tabla. Much better yung mga politikong matatapang na kayang makipagsabayan sa inyo ang magpa-file. Kasi kung kami, putang ina, nagtitinda ka lang ng barbecue sa palengke, nagtitinda ka lang ng isda, nagtitinda ka lang ng karne, tapos ikaw mag-file ng impeachment, pag ipahanap ka niya ni Sara, ipatumba ka, ipatay ka. Ganun lang naman kayo, kasimple yan eh. Diba? Sino bang dapat ang mag-file ng impeachment sa'yo? Di yung kapwa mo politiko. Diba? Alam nga naman kami. Anong kapangyarihan namin dyan para mag-file? Sapagkat kapag nanaig ang abuso, ang tunay na talunan ay ang sambayanang Pilipino. Sara, may tanong ko lang.
Kung mananaig ang abuso, yung impeachment, abuso ba para sa'yo? So kapag na-impeach ka, kami ang kawawa? Ngayon nga lang, hindi ka pa impeach, ang dami mo nang ninakaw, mas lalo kaming kawawa kung hindi ka ma-impeach. Di ba? Ulitin ko ha, mga kababayan, pakinggan ninyo. Arihan ng impeachment ay hindi dapat ginagawang sandata ng politika, kundi isang banal na proseso para sa hustisya at pananagutan. Sapagkat kapag nanaig ang abuso, ang tunay na talunan ay ang sambayanang Pilipino. Sara, kung ma-impeach ka, ang tawag mo doon na aabuso ka. So, paano kami ang talunan? Ever since naging Vice President ka, nagbigay ka ba sa amin ng 1 kilong bigas? Sige nga, paano kami ang talunan? Ever since na nanalo kang Vice President, ni isang botel ng bigas wala kang binigay sa akin. Paano yung talunan? Ever since nung naging Vice President ka, wala kang ginawa. Kami yung talo sa'yo, hindi ang impeachment. Di ba? Hindi kami talunan, Sara. Walang mawawala sa amin kung ma-impeach ka. Putang ina, ilang politisyan ang dumaan, ilang Vice President na ang dumaan. Hindi naman nagbago buhay namin. Tumatae pa rin kami, umuutot, mabaho pa rin. Di ba? Kung ma-impeach ka, abuso ang tawag sa'yo doon. Ang inabuso ka, tapos ang talunan kami. Hindi kami, Sara. Ang talunan yung mga bubong supporter mo. Tandaan ninyo ha, mga kababayan, at also sa mga DDS, si Sara Duterte, ma-impeach man o sa hindi, bilyonaryo na yan. Tayo, kung wala mang Sara, kung meron mang Sara, mahirap pa rin. Di ba? May nagbago ba sa amin, Sara, nung naging Vice President ka at manatili ka dyan? Wala ka namang ibang ginawa kundi mag-travel. Sinong talunan? Saan kami talo? Pag na-impeach ka, kami talo? Mas matindi kung hindi ka ma-impeach. Diba? Sara, ngayon nga na Vice President ka for almost 3 years. Talong-talo kami, Sara. Nagtatrabaho kami, Diba? Ayan yung mga kababayan nating OFW, nagpakahirap doon kuskus ng kubeta, para lang may pangsahod sa'yo, Diba? Tapos sasabihin mo, kami talo. Mas lalo kaming talo kung hindi ka matanggal. Yun ang totoo. Talong-talo kami, Sara. 3 taong ka na, nagtanim ka lang ng isang punong kahoy. Talong-talo kami, Sara. 3 taon ka na, gumawa ka lang ng libro. Bakit yung libro mo, pag nabasa ng bulag, nagkakaroon ng mata? Yung libro mong proyekto, pag nabasa ng pilay, nakakatakbo? Yung libro mong proyekto, pag nabasa ng mga senior citizen, nagkakaroon sila ng maintenance? Yung libro mo ba, pag nabasa ng mga batang yagit, nagkakaroon ba silang tirahan? Sige nga, pakisagot. Tapos sasabihin mo, pag na-impeach ka, abuso. Pag na-abuso ka, talunan kami. Ngayon nga na hindi ka pa na-impeach, wala kang nang nagawa. Di ba? Mas lalo kaming talo pag naging presidente ka. Mas lalo kaming talo pag hindi ka na-impeach. Bakit? Anong mapapala namin sa'yo? Anong benepisyong makuha namin sa'yo, Sara? Sige nga. Pag hindi ka na-impeach, tapos maging presidente ka pa, anong makuha namin benepisyo? Yung tatay mo nga naging presidente, ang daming patay. Nagbago ba ang buhay? Naubos ba niya ang droga? Kakasabi nga lang niya, ito ang droga ng Pilipinas, ang bigat, di ko kaya. Iuwi mo. Sabi niya kay Jessica Soho, di ba? Di ba? Kami, Sara, noon pa man, hindi pa kayo pumasok sa politika, talo na kami. Tapos ngayong pumasok ka, nadagdagan nyo pa, talo pa rin kami. Walang mananalo sa amin, Sara. Kahit sinong paupuing presidente dyan sa bansang ito, walang Pilipinong mananalo hanggat merong kaalyadong kurap. Walang mananalong Pilipino hanggat hindi baguhin ang konstitusyon. Yun ang totoo, Sara. Huwag mong ipagkalanda na kapag na-impeach ka, talo kami. Kahit nga i-impeach kayong lahat, hindi kami mananalo sa inyo hanggat hindi nyo baguhin ang konstitusyon ng Pilipinas. Yun ang katotohanan.
Walang Pilipinong mananalo laban sa inyo. Si PBBM, presidente. Oh. Para sa amin, mabuti. Para sa inyo, Sara, hindi. Oh. So, saan banda doon nanalo kami? Sa pagsuporta namin kay PBBM para sa kanyang layunin, hindi kami nananalo. Bakit? Hanggat hindi maubos ang kurap, walang panalo sa amin. Yan ang totoo, Sara. Sa ngayon, sa posisyon ni PBBM, wala pang Pilipinong nananalo. Yan ang katotohanan. Kung i-rate ko si PBBM 1 to 10, nasa 5 pa lang siya. Hindi pa siya nag-6, hindi pa siya nag-7. Bakit? Bakit ko i-rate na 10 kung marami pa rin kurap? Bakit ko bigyan ng rate na 9 kung marami pa rin anomalya? Bakit ko bigyan ng rate na 8 kung marami pa rin nakatago na hindi pa nabulgar isa-isa? Tandaan nyo, DPWH pa lang yan. Wala pa dyan ang COA. Wala pa dyan ang Immigration. Wala pa dyan ang Bureau of Customs. Wala pa dyan ang DENR. Putang inang DENR na yan. Wala pa dyan ang BIR. Putang ina, mga kababayan. 5. DPWH pa lang yung nakalkal. Trilyon na ang nawawala. Talong-talo na kami, taong bayan, Sara. Hindi pa nabuksan ang BIR, Sara. Hindi pa nabuksan ang DENR. Hindi pa nabuksan ang COA. Hindi pa nabuksan ang Immigration. Hindi pa nabuksan ang Bureau of Customs. Andyan pa ang Bureau of Fire. Pampito, Sara. Talong-talo na kami. Kayo, paano kayo maging talo? Magtrabaho kayo sa hindi, may sinasahod kayo. Yung sinasahid ninyo sa isang buwan, 3 taon namin yung paghihirapan. Biruin nyo sa senador, sa mayor, 200,000. Sa congressman, 200, 300 to kalahating milyon. Paano namin kikitain yan? Ilang buwan, ilang taon namin paghihirapan bago kami makasahod ng 200,000 sa isang buwan? Sige nga. Sige nga. Sahod ni Sara magkano? Kulang-kulang kalahating milyon. Sinong talo sa atin? Sinong talo sa amin, Sara? Sinong talo sa inyo? Kami ang talo. Ma-impeach ka man o sa hindi, may naipon ka na. Kami pa rin ang talo, Sara. Hindi kayo, hindi ikaw. Hindi pang-aabuso ang tawag niyan, Sara. Kung hindi ka nasilipan sa maling paggamit mo sa confidential fund, hindi ka magaganyan. Simple lang naman yan. Kung inamin mo kung saan mo ginamit at sinabi mo kung saan mo nilaan, tapos, hindi na sana darating sa ganyang impeachment na yan. Bakit, Sara? Mahirap bang sabihin na, binili ko ng house and lot para sa buhay ko? At least inamin mo, magiging kampante pa ang tao. Ito na, para matigil na ang lahat, aminin ko na, binili ko ng mga properties. Hindi tapos. At least inamin mo yung katotohanan. Kaysa i-deny mo ng i-deny at gumawa kayo ng mga piking pangalan na Mary Crispiatos, Kokoy Villamin, Realme 8, Xiaomi. Di ba? Walang masama, Sara, ang pag-amin ng totoo kung saan mo dinala at saan mo ginamit. Ang masama doon, yung ninlangin mo ang tao at gumamit ka ng piking pangalan. Yan ang masama. Di ba? Sa totoo lang, Sara, ma-impeach ko sa hindi. Kami ang talo, hindi ikaw. Pag na-impeach ka, matanggal ka, marami nang ipon ka eh. Marami ka ng pera eh. Anong mawawala sa'yo? Kami. Pag nanatili kang nandyan, tuloy-tuloy yung ginagawa mo, mas lalo kaming talo. Diba? Yun ang katotohanan, mga kababayan. Tama ba ako? O mali? Sipin yung mabuti. Kalalaki ng mga sahod ng mga yan. Diba? Kalalaki ng sahod ng mga yan. Paano? Tanungin ko kayo mga OFW. Kahit pa manager ka dyan sa ibang bansa, manager ka sa bangko, engineer ka, architect ka dyan. Kaya mo bang sahurin yung sahod ni Sara sa isang buwan? Tapos siya naglalakwat siya lang? Sinong talo? Di ba? Hindi nga. Kahit nga manager ng bangko dito sa Pilipinas, hindi kayang sahurin yung sahod ni Sara. Alam ko, ang pinakamataas na sahod ng manager sa bangko sa Pilipinas,
Pinakamataas yung 100K sa isang buwan. Tapos sasabihin kapag na-impeach siya or naabuso siya sa impeachment, ang talo taong bayan. Sara, ulitin ko, kahit hindi ka ma-impeach or ma-impeach, matagal na kaming talo. Bakit? Biruin mo, sumasahod kayong lahat politiko. Saan galing? Sa tax namin. Diyan pa lang talo na kami. Okay lang sana kung ako, politiko ako ngayon. Kahit nagbayad ako ng tax, sinasahod ko rin naman pabalik. Oh. Di ba? Lagi mong tandaan yan, Sara. Hindi mo kami malinlang na mas may utak pa sa mga supporter mong DDS. Matagal na kaming talo. Biruin mo, Vice President ka, magkano sahod mo? Tapos puro kalakwatsa. Sinong talo dun? Yung sinasahod mo galing sa pagod at pawis namin. Di ba? Kita nyo yan? Yung sinasahod mo, galing yan sa pawis namin. Talong-talo kami, oh. Nagbabayad kami ng tax, kinaltasan kami ng tax para isahod ninyo. So, anong mapapala namin sa inyo? Yun ang tanong, eh. Biruin nyo, napakadami ninyong politician. Sa Congress pa lang, ilan kayo? Sa Senate, ilan ang senador, ilan ang kongresista, ilan ang mayor sa buong bansa, ilang congressman, ilang gobernur, ilang kagawad, ilang chairman, ilang city councilor, ilang vice mayor, ilang vice governor. Apakadami ninyo. Yung mga sahod ninyo, galing yan sa tax ng taong bayan. Tapos ang tanong, anong mapapala ng taong bayan sa pinasahod sa inyo? Anong benepisyong makukuha namin? Di ba? Ma'am Rosa Babes, maraming salamat po sa iyong palipad. Kaya isa yan sa rason, Sara, na merong impeachment. Kasi hindi namin alam kung anong benepisyong makuha namin sa iyo bilang isang vice presidente. Kaya ka nai-impeach, kaya ka ini-impeach, kaya ka may complain kasi hindi namin alam kung anong makukuha namin sa iyo na pinasahuran ka. Hindi ka ba nahihiya? Vice President ka ng Pilipinas pero nasa dahig ka nagjo-duty? Kaya isa yan sa rason na may impeachment complaint ka. Hindi yan pang-aabuso at hindi ginamit ng mga politiko yan. Sila lang yung tulay, sila lang yung daan para mabigyang boses kaming mga nasa laylayan. Kasi kung kaming ordinaryong Pilipino ang magsampa niyan ng complaint laban sa iyo, anong kapangyarihan namin? Kahit pa magsama-sama kami, 1 milyong Pilipino dyan, wala kaming power hanggat walang tatayo. Magiging pangulo sa amin eh. Mangunguna sa amin eh. Di ba? Yan ang totoo. Kahit pa 1 milyon kaming Pilipino magreklamo na i-impeach ka, walang mangyari kung walang tatayong isa na manguna para mag-file ng impeachment sa'yo. Yan ang totoo. Di ba? Sabihin mo, abuso para sa'yo. Ikaw yung abuso, Sara. Sinahuran ka ng tax mula sa dugo, pawis, sipon, halak ng mga Pilipino na nagtatrabaho. Tapos saan ka nakikita? Nasa dahig. Sige nga, Vice President Sara, tanungin kita. Anong nagawa mo sa bayan? Magbigay ka ng isa na ikakatuwa ng tao. Sige nga, mga kababayan, paki-comment. Anong ginawa ni Sara sa Pilipinas para ikakatuwa natin? Yung ikakatuwa, ha? Hindi yung pagtatawanan. Yung ikakatuwa at ikaka-proud natin na may ginawa siya. Yung pagtatanim ng puno. Ha? Yung pagtatanim ng puno. Bakit yung puno na tinanim niya? Ilang taon yun bago tumubo? At pag tumubo ba yun, makakain ba ng bawat Pilipino yun na 110 million Pilipino? Yung pag-iikot-ikot niya sa ibang bansa, makikita lang siya. Do you think yung mga may sakit magagaling? Ano ka? Fit healer? Wala kang naitulong kahit pa iikutin mo yung buong Filipino community sa iba't ibang bansa. Wala kang naitulong dyan. Okay lang sana kung bawat mahawakan mo, magagaling ang sakit. Bawat mahawakan mo, yung 80 years old, maging 50 years old. Wala eh.
Ay, Diyos ko. So yun lang, mga kababayan, yung aking reaction, no, sa mga oras na ito.